Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 30 ng Nobyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:27 ng umaga. Araw po ngayon ng Linggo. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Bato de la Rosa. Kasi marami ang nagsasuggest. Nakikita ko, isinusulat po sa YouTube ay kung hindi na siya nag-a-attend ng session o hindi na siya makita dyan sa session hall ng Senado, ay dapat hindi na siya pasahurin. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Ulitin ko ang dami nagsusulat, ang dami nagsasuggest sa Facebook at saka sa YouTube. At mayroon ding ibang content creator na nagsasalita din na kung hindi na siya magtrabaho ay wag na siyang pasahurin. Ayan po. Ay ang title ko po ngayon, Bato de la Rosa, dapat bang pasahurin? Ayan po question mark pala yan. Pero usually hindi ako nagbibigay ng question mark kasi nga kuminsan ayaw tanggapin yung title ko pag question mark, ayaw tanggapin ng YouTube. Pero subukan ko lang Ngayon, ako po ay kung tuloy-tuloy ang absent ng walang dahilan o hindi niya sinasabi ang dahilan o hindi niya pinapaalam, dapat itigil na ang sahod. Yang 15 days lang ay dapat kung paiiralim po natin ang ibang kumpanya, ang patakaran po dyan awol yan kasi hindi ka nagpaalam di ba? At tatanggalin ka na sa trabaho. Ganun po yan. At marami rin ang nagsasalita ng ganun o nagsusulat ng ganun. Diyan nga sa YouTube, ang dami. Kaya nga naisipan ko kagabi ay halos wala akong maisip ano bang itatapik ko po mga kababayan, mga minamahal. Ay hinihintay ko pa naman yung kaganapan dyan sa November 30 rally ay wala pa akong makita kagabi. Pero ngayong umaga marami na. At yan siguro ang tatalakayin ko rin bukas. Ngayon ay ito nga isi-share ko lang po itong mga Bible verse. Bakit ako naniniwala na dapat kung hindi na siya talaga makita o nagtatago na siya, ikat na yung salary niya. Ikat na. Biblical po yan. Biblical po. Ito na, sasabihin ko na po sa inyo At ikikwento ko lang po sa inyo kung ano yung nangyari sa Biblia. Kabisado ko po kasi at alam ko ang istorya. Yung pangyayari. Ngayon, ito po sa 2 Thessalonians 3:10. Ang nangyari po dito, nagkasundo yung mga mananampalataya, yung mga Kristiyano noon, nagkasundo sila na idudunit na lang nila yung pira nila o kayamanan nila o ari-arian nila sa simbahan. At doon na lang sila kukuha ng panggastos nila. Yun po pero hindi po itinuro yun ng Biblia. Wala namang ganong turo na idudunit mo na lahat. Wala pong ganon. Magbigay ng naaayon sa laman ng iyong puso. Hindi napipilitan o hindi dahil sa pangangailangan. Magbigay ng naaayon sa
nais ng iyong puso. Ngayon, ang nangyari, nung naidonate na nila, nangyari po ito doon sa mga early Christians, nung yung unang siglo, ay yung iba ayaw na magtrabaho at umaasa na lang sa church. Doon na lang sila kumakain, doon na lang sila kumukuha ng kwan nila, pangangailangan nila. Ayun po, nagkaroon ng krisis. Dahil nga sa suggestion lang na idonate na lahat, ay hindi po uubra yun Kasi nga, ay ang Diyos ay ino-honor din niyang private property po Opo. At saka, mawawalan ng bisa yung kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Ay paano yan? Ay kung ayaw na magtrabaho yung isang member, ay paano siyang aani, hindi ba? Mabayulit po yun yung universal law na the law of sowing and reaping. Ayaw na magtrabaho Paano siyang aani, hindi ba? Sige, ito na. Ikwento ko na Si Paul, sinulatan niya yung mga taga-Thessalonians ng ganito, For even when we were with you, ang sabi po ni Paul, kahit na nung naandyan ako sa inyo, ang sabi niya, naandyan ako, nangangaral ako sa inyo, sabi niya, for even when we were with you, we commanded this. Sabi niya, ito ang iniutos ko sa iyo, verbally. Hindi ba? Ang sabi ni Paul po nung naandyan pa ako sa inyo, nung kapiling niyo pa ako, ay ito ang pakiusap ko sa iyo o commanded o ito yung pinag-utos ko sa inyo. Sabi niya, kasi nga nagkakagulo na sila yung church, yung mga church member nagkakagulo na. Yun nga ang sinabi ko, ayaw na magtrabaho ito ang sinabi ni Paul, for even when we were with you, we commanded this, if anyone will not work, neither shall he eat. Hindi pakainin nga ang nakasulat dito, hindi nga pakainin Ayan ang nilalakad lang po natin ay huwag pasahurin. Okay na, hindi ba? Dito po, kung ayaw daw magtrabaho nung isang member nila sa church, kasi nga umaasa na lang hindi ba? Ay huwag pakainin, sabi niya. Neither shall he eat. Yan po. Nakasulat po yan sa Biblia. Kung ayaw magtrabaho ng isang tao, ay huwag pakainin o huwag syulduhan. Ay tama naman, hindi ba? Nangyari po sa kanila yan. Sa mga early church, yung unang siglo. Kaya ito, naisulat ito. Okay. Genesis 3:19. Ito po naman ay nung pinarusahan si Eva at Adan. Opo, pinarusahan sila dahil yun nga, pinalayas sila doon sa paraiso. Dahil nga, sumuway sila doon sa utos. Na lahat ng bunga ng puno dito ay pwede niyong kainin. Pero itong bunga nito, yung the tree of the knowledge of good and evil, huwag niyong kainin. Ay kinain nila, ay ayan nga, pinalayas sila. Yan po ang kwento dito. At ito nga, ito ang isang parusa. At lahat po ito ay nadadanasan ito. Ito Genesis 3:19. By the sweat
of your brow, you will eat your bread until you return to the ground, because out of it you were taken, for thus you are, and to thus you shall return. Yan po, hindi ba? Basahin natin at ipaliwanag natin. For by the sweat of your brow, sa pawis mo daw, yan sa noo yan o dyan sa kilay ata yan, brow By the sweat of your brow, basta yung pinaghirapan mo, you will eat your bread. Kaya nga ngayon ang tao talaga ay nagtatrabaho. Kailangan magtrabaho ng tao. Kasi yan, sumpa po yan By the sweat of your brow, you will eat your bread until you return to the dust, until you return to the ground. Because out of it you were taken. From thus you are, and to thus you shall return. Ayan po. Maliwanag po yan. Lahat ng ating kakainin ay sa ating pawis manggagaling. Ay bakit ito si Bato de la Rosa ayaw magtrabaho? Ay bakit siya pasyulduhan nga, hindi ba? Common sense lang naman po yan Pero, bigyan siya ng leave bigyan siya ng warning. Bigyan siya ng panahon para magpakita o mag-explain. Kung wala na, ay ikat na yan. Hindi ba? Naandyan na bang ang ethics committee? Hindi ba? Sila na ang mag-decide, tama ba yan na pasahurin siya na hindi siya nagtatrabaho o hindi siya makita? Kung ano man ang ginagawa niya ngayon o ano man ang priority niya ngayon, hindi ko na i-discuss dito. Bahala na siya kung yan ang priority niya. Kung nagtatago na siya o ayaw na niya magpakita o gumagawa na siya ng kampaminto niya. Yung iba yun ang sinasabi baka naghahanda na. Parang ganun kay Kibuloy, hindi ba? Naghanda ng kanyang mga kampaminto, hindi ba? Ay wala din. Kasi nga, ay, kung mayroon siyang 2 batalyon na si Kibuloy ay siyempre magpapadala naman ng 4 na batalyon, hindi ba? Para kontrahin. Ganun lang po yan Kung mayroon siyang 2,000 men na magpuputik sa kanya, ay dodoblihin yun. Magpadala naman ng 4,000 men ang pulis para hulihin. Ganun po yan At ayun na nga, hindi ba? At kung bayaran lang, kung binabayaran lang yung mga magprotekta sa kanya, ay pag nagkaputukan po yan, ililibre po ang sarili niya yun iiwas yan. O kaya kung nakita nila na delikado na, kung nagigirian na po, kung naandyan na talaga, may mga armas na o may isang putok niyan, hindi na masawata yan iiwas na po yan. Kasi nasa Biblia po yan Nasa Biblia. Ang nakasulat po sa Biblia, no one live for himself alone, or no one die for himself alone. Sa pamilya po inilalaan po natin ang buhay natin sa pamilya. Totoo po yan. Pwede kang mamatay dahil sa pamilya mo. Pero hindi pwedeng mamatay na dahil lang sa isang tao na pinaghahanap, na puproteksyonan mo. Hindi. Totoo yun, hindi ba? Walang nabubuhay na tao sa sarili lamang. At wala din namamatay na tao na sa sarili lamang.
Yun, dinidescribe po doon si Jesus Christ eh. Oh. How be it, sabing ganun eh. How be it, oh. Papaano ito na si Jesus Christ ay, hindi ba? Namatay ng dahil sa atin. Oh. Ay ito nga eh, si Kibuloy ba eh, nangamatay ba yung mga hinire niya, mga bodyguard niya? Hindi eh. Hindi po humarap o aywan lang natin ano. O pero nalalayo tayo. Ay ito nga ano, ayaw nang humarap ni Bato de la Rosa. O ay wag na siyang pasahurin yan kung ganun. O mas mahalaga na kasi sa kanya yung magtago siya, yung safety niya. Opo, mas mahalaga na sa kanya kisa yung trabaho niya dyan sa Senado. Yan po ang nakikita ko dyan. Depende nga lang po yan eh. Bahala siya mag-decide dyan. O, kung mas mahalaga yung ginagawa niya. Hindi na natin i-discuss dito. Pero nga, ang sinasabi ko lang ay walang mamamatay na tao nang dahil lang sa yung hindi ako naniniwala dyan eh. Kasi ang dami ko nang nakikita eh. Pag wala pang putukan yan o wala pang nakikita na danger, hindi ba? Danger eh. Sige, lalaban tayo. O ganun yan eh. Ubusan ng lahi, ganun. O kaya ay ubusan ng bala. Pero pag naandyan na, magtatago na yan o iiwas na yan o magsisafety na yan eh. Hahanap na po ng cover yan eh. Yung hindi tatalaban ng baril, hindi ba? Kasi kung nagkaputukan nga, ay doon na siya eh, hindi ba? Tapos hindi mo na makita. Oh. Ayan po ano, pero nga ay itong panghuli na maganda rin po ang istorya dito. Oh. Sa 1 Timothy 5:18. Parati ko po na ginagamit ito. At nung nagkuhan ako sa YouTube, nag-comment ako. Dati kasi nagko-comment lang ko dyan sa YouTube eh. May nagpasalamat sa akin. Pinasalamatan niya ako. Salamat ka niya. Kasi nga ito ang yung Bible verse na sinir ko sa YouTube. Do not muzzle an ox while it treads out the grain. Yan po ano. Na isinulat yan doon sa Old Testament pa. Doon sa Deuteronomy. Isinulat yan ni Moses. Do not muzzle an ox while it treads out the grain. Yan po ano. Sige. 1 Timothy 5:18. Ang istorya po dito ay si Paul ay nagtatrabaho. Ang trabaho ni Paul, ang pinag-aralan niyang trabaho, yung gumagawa ng tent o nagtatayo ng tent o nagtatahi ng tent. Kaya niyang ayusin yan. Yun naman kasi ang trabaho dati eh. Tent. Opo. Yan ang produkto noon. Kahit saan yan. Kahit na nasa Europe o nasa Middle East ka, tent yan. Mga tent. Kasi yun ang bahay nila eh, pansamantala. Kaya nga ang sabi ni Paul dito ay hindi ako pabigat sa inyo, sabi niya. Hindi ako pabigat sa inyo. Hindi ako umaasa sa mga ikapo ninyo, sabi niya. O doon sa mga ibinibigay nyo. Kasi nga may trabaho ako, sabi niya. Ni Paul. Yun po ano. Pero sabi niya, although na sa batas ng Diyos ay entitled ako kukuha ng porsyento para panustos sa aking pangangailangan, sabi ni Paul. Legal po yun o ino-honor po yun ng Diyos.
yung pira ng simbahan, ay saan ba kukuha ng pagkain ang pari? Adi doon sa pira ng simbahan, hindi ba? Ganun lang po yan eh. O yung pastor, saan ba kukuha ng ikabubuhay niya? Adi doon sa nagbibigay doon sa simbahan, ganun po yan ano. At ito nga ang reason ni Paul, kasi nga ay sinisita siya eh. O ay baka daw inuubos na yung pira ng simbahan. Ayan po ano. Ito po ang answer niya. For the scripture says, bakit sinabi niya for the scripture? Kasi nga naandun sa Old Testament. Do not muzzle an ox while it trades out the grain, or trading out the grain. And the worker is worthy of his wages. Ayan po. Ang ibig sabihin ng do not muzzle an ox. Yung ox po, baka. Yung baka. Kasi nga, wala namang kalabaw dun sa kanila eh. O, sa Pilipinas lang ang may kalabaw. O, dito sa, ewan ko, sa ibang lugar. Thailand ata o saan yan. Pero ang kalabaw ay talagang sa Pilipinas lang yan. O, lalo na yung tamaraw, hindi ba? Yung tamaraw, dyan nila nakita ata sa Palawan yan eh. Dati eh. O, tamaraw, hindi ba? Pero kalabaw yan. Pambansang natin yan. Pambansang animal, hindi ba? Pambansa po yan. Okay. Ito namang muzzle, do not muzzle, wag daw lalagyan ng busal yung bunganga ng baka. Kasi nga ganito po yan eh. Nakakita na kayo ng nag-aarado ng yung mga puno ng mais, hindi ba? Inaararo yan eh para yung damo mamatay. Binabaliktad yung lupa para mamatay yung mga damo. Ngayon, yung kalabaw o yung baka dumadaan doon sa pagitan ng mga mais. Maliliit pa na mais, wala pang bunga. Ngayon, binubusalan talaga yung kalabaw o yung baka para hindi kainin yung mais. Pero dito ay siguro hindi naman ganun, ay binubusalan talaga yung baka para o yung kalabaw kasi nga kung kumakain yan mabagal eh. Mabagal ang takbo eh. Ganun yan eh. Pero wag daw busalan, sabi ng Panginoon. Wag lagyan ng takip yung bunganga. Hayaang habang nag-aarado ay hindi pala ito ginigiik. Trading out the grains eh. Pero parang ganun na rin yan habang nag-aarado ng bukid. Ito kasi ay bata pa ako trabaho namin yan eh. Yung kalabaw ginigiik yung palay. Opo, isasalansan namin yung mga pigtas ng mga palay sa isang luna. At tapos yung kalabaw, 3 kalabaw yan, ipapaikot namin ng ipapaikot na ganun. Habang inaapakan nila yung mga palay na nabubulbul yung mga bunga. Ayun da. Ayun daw, hindi raw busalan hindi busalan yung kalabaw. Ganun yan. Ang sabi ni Paul dito, kung ang Diyos kanya iniintindi yung kalabaw, hindi ba? Ay paano pa yung tao? Hindi ba? And the worker is worthy of his wage. Ayan po. The worker is worthy of his wage. Kailangan may sahod yung worker. Ay ito si Bato de la Rosa, hindi na nga nagtatrabaho, hindi ba? Bakit pa pasasahuran yan? Ang pasahuran, yung nagtatrabaho. Kaya nga pinili ko ito eh.
Do not muzzle an ox while it treadings out the grain. Oh. Ay oo nga naman, hindi ba? Oh, kung ang Diyos kanya ay iniintindi itong kalabaw, ay lalo na sa tao. Hindi ba? Oh. Ay, yung... ito po kasi, kaya ko natalakayan dati, mayroong mga milyonaryo, ginigipit yung mga worker eh. Kung minsan, maliit na talaga ang sahod. Yun po, kaya ko tinalakay ito. O kaya, kung minsan, kinakaltasan ng sahod. O ang daming, hindi ini-increasean, ganyan. Marami po yan eh. Marami yan, ano? Mayroong nga akong alam na laging company eh. Pag ikaw ay hindi nakapasok ng Lunes, kasi nag-iinuman po ng ng linggo ng gabi eh, lalo na kung may sahod. Oh, naandyan na yung mga babae, hindi ba? Dumarating yung mga babae na hinahire din nung may-ari, magagandang babae. Ngayon, nag-iinuman yan sa bar, hindi ba? Ay kung hindi ka makapasok ng Lunes, hindi ka na rin, aabsinan ka na rin ng Martes. Ganun ang ginagawa po eh. Oh, ayun na nga, hindi ba? Unfair po, hindi ba? Oh, ay simple, di makagulapay dahil lasing eh nung gabi ng linggo. Ayan po, ano? Iyan po, kaya iyan ang pinili ko. Do not muzzle an ox while it treadings out the grain. Oh. Yan po, ano? Kasama mo kasi yung ox o yung baka eh para magkaroon ka ng palay, hindi ba? O ginigiik niya yung palay. O kahit na ano yan, kahit na nag-aarado pa yan. O naghihila ng mga palay. Ganun po yan, ano? So, yan po ang contention ko, ano? Yan po ang nilalakad ko po dito. Huwag nang pasahurin yan si bato kung hindi na siya papasok. At palagay ko hindi na papasok yan. Hindi na. Lalo na ngayon na painit ng painit ang issue at inisyuhan na si Duterte na wala na, final na yan. Wala ka ng interim release. Hindi ba? Final na po eh. Oh, sinabihan na ng yung mga attorney ni Duterte na wala na, final na ito. Wala ka ng interim release. Ay oo nga naman eh. Bakit bibigyan pa ng interim release yan? Ay kung hindi na mahuli yan o hindi na magpakita yan, hindi ba? Ayun po eh. At palagay ko ito si Bato, yan ngayon ang bumabagabag sa kanyang isipan. Pag nadala na siya dun sa dahig, wala na siyang tsansa. Opo. Pag nahuli siya, ay mas madali pong hulihin yan eh. Kisa si Duterte, hindi ba? Mas madali yan. Galamay lang yan eh, hindi ba? Oh. Kaya siguro, yan ang priority niya. Oh, ay ngayon, kung yan ang priority niya, hindi niya priority ang trabaho sa Senado. Ayan po, ano? Oh, bigyan na siya ng ultimatum. After 1 month, after 2 months, after 3 months, hindi ka pa magpakita, ay kaltas na yan sa sahod. Oh, after 6 months, hindi pa siya magpakita, tanggal na siya sa pagkasenador. Ganun po yan. Para makita natin na epektibo talaga. Alangan naman na ang ipapatupad lang yan sa mga maliliit na tao, hindi ba? O dun sa mga libor, hindi ba? Unfair po yan. O, hindi ba? Ganun lang po, hindi ba? O sige po, at hanggang dito na lang po, ano, at sana po ay may natutunan tayo. At huwag niyo pong kalimutan yung mga Bible verse na naan dyan, ano? Do not muzzle an ox
while it treads out the grain. Ayan po, ano. At panalangin ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa ay sana ay bigyan niya tayo ng wisdom sa ating pagkikinig. Ano? At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.